yung PCLC. Tapos nag-prayer session sila sa bahay. Tapos parang nakita ko sila, sobrang close nila. Tsaka parang nakakatuwa, alam mo yun, parang iba yung bond na parang sobrang close talaga nila. And sabi ko, parang okay to ganyan. Tapos active din ako dati sa Taste with the Lord. So, sabi ko, parang gusto ko salihan yung ACLC, puntang Payatas, tapos parang syempre meron ako kasama sa PS, ganyan. Tapos, yun na yung alam ko dati. Tapos, nalala ko, kausap ko pa si Carlo. Kaya si Carlo? Carlo Cho. Yun. Tapos parang sabi ko sa kanya, kausap ko sa YM, tapos sumali ako ng ACLC. Tapos sabi ko, uy, excited ako mag-area. As in, sobrang excited. Tapos excited ako mag-jeep kasi never pa rin jeep. Shelter kasi ako. So, tapos as in, gano'n ako excited. And gusto ko lang tumulong, ganyan. Alam mo parang feel mo talaga yung passion mo nandun. Na gusto mo talaga tumulong. Tapos, yun inala ko yung first experience ko. First area ko, nasa jeep ako. Tapos, nag-picture taking ako. As in, may camera ako. Tapos, nag-picture ako with everyone, with all area mates experiences sa jeep. Tapos, yung kumain kami after area, tapos with the kids. Tapos, gusto ko lang memorable, parang gusto ko lang siya maging memorable. Tapos, yun yung sa start ng year, sobrang eager talaga ako. As in, with ACLC, sobrang high. Tapos parang naramdaman ko, nung matagal sa year, parang pawala yung magustuhan ko lang pumunta sa area. Tapos, yung PS ko parang medyo naging dry. Tapos parang sabi ko, ba't gano'n? Parang nakita ko na yung commitment ko sa ACLC, parang burden. Parang hindi na siya as genuine as before na parang, yung nangyari sa passion ko na gusto ko tumulong. Parang bakit feeling ko ngayon, requirement na lang siya na parang pumunta ako kasi kailangan ko pumunta, tapos tutulakin pa ako para pumunta. Tapos parang feeling ko lang talaga, pagod na ako. Kasi parang naglalaro din ako nun, tapos nag-adjust din ako siguro sa college. And parang hindi siya as ideal as I thought it could be. Parang hindi lang pala siya puro saya. So, parang sabi ko, ba't gano'n? Parang ang pangit ng feeling na ayoko naman na tumutulong ako, pupunta akong Payatas dahil wala na kasi kailangan. And parang sabi ko, baka may iba pang road kung saan ako mas mag-grow, at saka baka kailangan ko rin, baka hindi ako sa ACLC talaga, or baka pwede pa mag-try na ibang works, or baka parang napagod lang din ako. So, I decided not to commit ng second year. Tapos, yung second year ako, sumali ako ng YFC. Tapos, wala ka puntahan, di isa. Kasi wala. Kasi lahat ng GA nila, 4:30, may training ako ng 5. So, sabi ko, wala din talaga meant for me yung YFC. Tapos yun, nag-focus ako sa ibang orgs, nag-Maya ako, active ako sa Maya. Tapos nag-Orsel din ako. Tapos, parang dahil doon sa paghiwalay na yun, with ACLC, parang doon ko na-realize na parang yun pala talaga yung gusto ko, yung ACLC. Na, parang, iba yung parang nahiya ako kasi nung second year ako, minsan tumatambay-tambay pa rin ako. Tapos, yung mga tao doon, sobrang welcoming talaga sa room and everything na parang nakakahiya kasi hindi ako nag-commit, diba? Hindi mo lang part ng ACLC. Tapos, parang sila, parang sobrang loving pa rin, sobrang supportive. Tapos, sabi ko, the next year, sana talaga ako. Tapos yun, feel ko yung distance from ACLC helped me to appreciate kung ano man nila doon. And siguro nakatulong din sa akin na mahanap din kung ano yung, kung saan ako mag-grow. Parang
malaman ko yung reason ko kung bakit ako sumali na ACLC. Kung para lang ba kasi gusto ko lang may kasama ko na friends or peers or whatever. Pero parang dahil dun sa pag-alis ko sa ACLC, parang mas tumibay pa yung commitment ko. Nung pumasok ko ng third year. So, nung third year ako, yung naalala ko, in-interview ako ni bro. Tapos parang sinasabi niya, kaya mo ba? Sure ka? Ganyan. Bigat na commitments mo, blah blah. Tapos parang ako, kasi sobrang na-feel ko talaga na gusto ko talaga mag-ACLC kasi kailangan ko talaga. Parang naging strong yung call na mag-commit ako sa ACLC. And alam ko, this time around, pag sumali ako ng ACLC, parang kaya ko na ibigay yung puso ko and hindi na parang half-hearted. And siguro, yung na-realize ko doon is yung commitment. Hindi siya parang madali. Parang yung pagtulong din sa kapwa, hindi siya madali. And siguro, in-expect ko, parang being young, in-expect ko yung pagtulong ko, parang madali lang. Parang, alam mo yun, kasi when you help, diba, ang sarap na feeling, parang, okay, nakakatulong ako and everything. Pero in reality, mahirap pala tumulong. Parang, and yun yung true generosity, kapag kaya mo magbigay, kahit na mahirap na. And siguro, yun nga yun, parang commitment, it's not easy, di ba? Parang maraming times, to question natin sa ganyan, ba't ba ako nag-commit dito, ganyan. Parang, ano ba, bakit ba't ko binibigay yung time ko for that? Pero parang, when you know in yourself na mahal mo yung isang bagay, parang kaya mo magbigay, di ba? Kahit na mahirap. So, I think yun yung, parang, pagbalik ko ng third year, iba na yung view ko sa ACLC. As in, sobrang laki ng pinagbago. I think, sa quality, na kahit hindi ako lagi nakakapunta sa events, ganyan, parang lahat ng pinupuntahan ko, parang binibigay ko talaga yung sarili ko doon. And feel ko, doon ako talaga nag-grow.